ang katabi mo, sabihin mo, masaya ako na nandito ka. Ayan, sino nang handang magpuri sa ating Diyos na buhay? Ayan, kung handa ka na, let's invite the presence of God. Let's pray. Yes, hallelujah, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagkakataong itong muli, Lord, na kami ay sama-sama, malaya at masayang nakapagpupuri sa inyo, Panginoon. Lord, sabi mo nga po sa Book of Psalms, chapter 23, verse 4, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Kaya, Panginoon, itataas po namin at ipapalakpak ang aming mga kamay at aawit ng may pananampalataya na hindi kami nag-iisa, nakasama ka namin. Sa iyo lahat ang papuri at pagsamba. In Jesus' name, Amen. Come on, church, ipalakpak po natin ang ating mga kamay para sa ating Diyos na buhay. At i-declare natin na siya ay makapangyarihan at haring kataas-taasan. Diyos na makapangyarihan, haring kataas-taasan, sa ating puso ay nananahan. Pagpapala mo't pagsama ay lagi natin.
nga na hindi tayo nag-iisa at lagi nating kasama ang ating Panginoon. Kaya Church, patuloy nating purihin at sambahin ang nag-iisang Diyos sa ating mga buhay. Dahil ang kanyang katapatan ay walang hanggan at tayo ay nabubuhay dahil lamang sa kanyang dakilang biyaya. Kaya Church, itaas mo ang iyong mga kamay bilang papuri at pagsamba sa Kanya. Hallelujah. Yes, hallelujah, Jesus. We worship you, Lord, in spirit and in truth, O God. Yes, Holy Lord. Walang hanggan, katapatan, sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka, O Diyos, pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakalaan mo'y di mapapantayan. Yes, Lord. Walang hanggan, katapatan, sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito, Lord, narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakalaan mo'y di mapapantayan. Oh, Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Sabay-sabay natin isigaw, Jesus, ikaw ang mapupurihan. Hallelujah. Sabay-sabay natin sabihin, Jesus, dakila ka, O God. Come on, church. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Sabay-sabay, Jesus! Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at mapagkailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan,
mga buhay. Kaya come on, let's worship our God. Sige, taas mo ang iyong dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko na inyong buhay sa ating Diyos. Hallelujah. Narapat lamang siya na bigyan ng papuri at pagsamba. Yes, Lord. Hallelujah. Panginoon, salamat, Lord, sa patuloy, Lord, na pagsama niyo sa amin, Lord. Tunay nga, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan at iiwan kailanman, Lord. Na lagi ka naming kasama, Panginoon, Lord God, that you are Emmanuel, God, O God. Lord, salamat, Lord, sa inyong pagsama sa amin, Panginoon, Lord God. And sabi mo nga, Lord, sa book of 2 Corinthians chapter 3, verse 3, na aming mga buhay ay parang isang sulat na nababasa ng ibang tao. At ito ay sinulat na isang banal na espiritu na tumatagos sa aming mga puso. Kaya Lord, diadalangin po namin, Lord, na hindi lamang, Lord, natatapos sa aming pagtanggap sa iyo, kundi, Lord, after namin ma-receive ang gospel, Lord, na ikaw ang aming Savior, Lord, ay susunod naman, Lord, ang aming pagsunod sa inyo, Panginoon, Lord God. At sa aming pagsunod, Panginoon, ay makikita, Panginoon, ang inyong glory, Lord, sa aming mga buhay, na kami, Panginoon, ay magiging living testimony, Lord, sa mga tao, Panginoon, na nakapaligid sa amin, Lord God. And Lord, sa aming natanggap, Panginoon, kapatawaran, Panginoon, Lord God, kami, Lord, ay nakapag-release din ng forgiveness, Lord, sa bawat isa, Lord, na nakakasakit sa amin, Panginoon, Lord God. And Lord, nakikita, Panginoon, sa aming mga kilos, ang iyong kabutihan sa aming mga buhay, Lord. At nakikita, Panginoon, sa aming mga salita, ang iyong pagmamahal sa amin, Panginoon, Lord God, na overflow, Panginoon, ang patuloy mong ibinibigay na grace sa amin, Lord. Kaya, Lord, hindi namin, Panginoon, maitatanggi, Lord, na ikaw ay mabuti sa amin, Lord God. Kundi ito ay nakikita, hindi lamang sa aming tahanan, hindi lamang sa simbahan, ito ay nakikita rin sa aming mga trabaho, Lord. At kung saan man kami makikita, Panginoon, Lord God, ikaw ang nag-glorify sa aming mga buhay, Lord God. Kaya, Lord, lalakaran po namin ang iyong mga salita na lagi ka namin kasama, na nakikita sa amin ang iyong wangis na si Jesucristo sa aming mga buhay. Kaya, Lord, nararapat lamang, Lord, na ikaw ay mataas sa aming mga buhay. Nararapat lamang, Lord, na ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan at haring kataas-taasan at wala nang iba, O God. Kaya, Lord, ito lamang pang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Ayan, manatili po tayo nakatayo at i-welcome natin ang magdadala ng salita ng Diyos. Walang iba kundi ang ating man of God na si Pastor Prince Jules Jerez. Maraming salamat, worship team. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manatili sa presensya ni Lord. Tayo po ay, hallelujah, dumulog sa Kanya bago po tayo makinig ng salita ng Diyos. Hayaan natin na gabayan tayo, ilid tayo, at mabuksan ang ating puso at ang ating kaluluwa sa ating Panginoon. Tayo po ay yumuko at tayo manalangin. Lord God, salamat sa araw na to. Kami po ay lumalapit, nagpapakumbaba. Hallelujah. Dahil Lord, ang tao na nagpapakumbaba sa inyo, balang araw, ang pangako mo, Panginoon, sa James chapter 4 verse 6, iaangat mo ang taong nagpapakumbaba sa inyo. Hayaan niyo po, Lord, na ang salita ngayong araw na to, na Lord, matanggap po namin, malakaran po namin, O Diyos, dahil ito po ang isang paraan na ang tao ay magpakumbaba ilalim sa inyong authority, Panginoon. At pagpalain mo lahat ng nakikinig, pagpalain mo lahat, Panginoon, ng susunod ng inyong salita, Panginoon. In the mighty name of Jesus, salamat sa araw na to, Holy Spirit. I-bless mo ang iyong mga anak, bigyan ng kagalakan na nagmumula sa inyo. Habang nakikinig po ang iyong mga anak, Lord, anumang area na aming buhay na kailangang maituwid, hayaan mo, Panginoon, O Lord, na maitama ito for your glory. In the mighty name of Jesus, ang lahat ay magsabing Amen. Amen. Pwede mo po tayong umupo, mga kapatid. Ang ating pong topic ngayon ay dugtong pa rin sa ating series, The Overflow. Amen. Ang ating pong topic nakaraan ay Overflow Starts Slow. Nakita po natin ano ang kapangyarihan ng taong nagpapakumbaba, ano ang kapangyarihan ng word
sa tao na kung saan marunong mag-submit, hallelujah, sa salita ng Diyos. Ngayon naman po ay overflow, ang ating subtitle ay under shepherd. Amen. So ito pong ating topic ngayon. Ang topic ngayon ay hindi ito patungkol sa shepherd. Ang topic ngayon ay para talaga ito doon sa nagpapa-under shepherd. Amen. Ibig sabihin may shepherd siya, nagpapa-under siya according doon sa leading at covering ng shepherd sa kanyang buhay. Amen? Ito po ang sabi ni David sa Psalm 23 verse 1. The Lord is my shepherd, I shall not lack. Yung I shall not lack na yan ay resulta lang yan dahil si David ay meron siyang Lord. At yung Lord na yan ay meron siyang relationship. Yung Lord ay kanyang shepherd. Amen? So hindi lang siya basta Diyos natin, hindi lang siya yung Lord natin, kundi ang Lord na to, hinahayaan, inaalaw natin na magiging shepherd sa buhay natin. Amen. Ang word po na shepherd sa Hebrew, ang ibig sabihin po niyan ay ra'ah. Ang ibig sabihin po niyan ay mag-alaga, magpastol o magpakain ng kawan, mamuno at mamahala. Ibig sabihin magpapatakbo ng may kaayusan. Ibig sabihin po ng shepherd. Kaya pag sabi ni David na, the Lord is my shepherd, sinasabi niya ay, let the Lord governs me. O ang Diyos ang mamamahala sa akin. Alam niyo po sa ancient Israel, ang shepherd po ay may relasyon siya sa kanyang sheep. Okay, shepherd and the sheep. Sa Tagalog, ang pastol at ang tupa. So, doon po nakuha yung word na pastor sa pastol kasi magpapastol ng tupa. Ano ibig sabihin po noon sa ancient Israel? Protector laban sa wolves, number 1. Provider ng pagkain, nag-guide ng tamang landas at mayroon siyang authority sa mga flock. Kaya mahalaga po ang relationship ng shepherd sa mga tupa. Kapag walang shepherd, walang leader, walang governance ang mga sheep. At kapag walang governance, ang buhay ng mga sheep ay mayroon lang silang nagkakanya-kanya, ibig sabihin lang po ay nagkakanya-kanya sila kaya self-directed lang. Ganoon din po ang tao. Sabi ni Jesus, strike the shepherd and the sheep will scattered. No? Magkakanya-kanya yan. Kapag nataranta yung shepherd, magkakanya-kanya ang mga sheep. Kaya ang tao din ay merong tinatawag na self-directed life. Ibig sabihin wala siyang shepherd sa kanyang buhay, namumuhay lang siya sa kanyang sarili. Pero alam niyo po sa Biblia, ang self-directed life ay hindi po freedom. In fact, ang self-directed life ay hindi nag-i-invite ng freedom, kundi nag-i-invite ng kaguluhan, nag-i-invite ng mga wolves na aatak sa kanyang buhay. Amen? Kasi self-directed. Ganun po sa Biblia. Now, tingnan po natin sa New Testament. Kasi ang binasa natin kanina, ang context nun sa Old, patungkol lang sa shepherd at sa sheep. Picture ito ng pastol doon sa tupa. Pero may mas malalim na turo ang New Testament. Bakit? Kasi sa Greek word, ang shepherd ay poimen. Okay, poimen. Ano po ba ibig sabihin ng poimen? Ibig sabihin po niyan ay shepherd, pastor, feeder, or overseers of souls. Overseer of souls. So, hindi lang ito siya basta tao na may inaalagaan na tupa, kundi picture pala ito sa katotohanan na si Kristo ang shepherd at ang mga anak niya, yun ang mga tupa. Amen. Kaya nga si Jesus Christ tinatawag na Great Shepherd or Good Shepherd sa John chapter 10 at Great Shepherd sa Hebrews chapter 13 verse 20. At tinawag rin siya sa 1 Peter chapter 5 verse 4 na Chief Shepherd. Amen. So si Jesus kumakatawan ng Good Shepherd, Great Shepherd at pangunahing shepherd talaga
ng ating kaluluwa, ng ating buhay. Amen. Now, si Jesus ang kumakatawan na Great Shepherd, Chief Shepherd, Good Shepherd. Pero sa kanyang pag-akyat, ay meron siyang iniwan na extension ng kanyang shepherding. Hindi siya basta umakyat sa langit na iniwan ang pagiging shepherd. Mayroon siyang itinalaga dito sa lupa. Amen? Now, makikita po natin ito sa Ephesians chapter 4 verse 10. Ayon sa verse 10, sabi niya, He who descended is the very one who ascended. Ang tinutukoy dyan si Jesus. Kasi siya yung nag-descend. Ibig sabihin ng descended, galing siya sa langit, bumaba dito sa atin. At sino daw ang nag-descend? Siya rin ang nag-ascend. Umakyat mula sa lupa, papunta sa langit. After niyang natapos ang kanyang mission sa cross, umakyat siya sa langit. Amen. At nung siya po ay umakyat sa langit, mayroon siyang ibinigay sa church. Amen. Na visible na gift. Alam niyo po kasi, ang Diyos ay nagbibigay ng mga gift. Pero karamihan dyan mga invisible. For example, ang Holy Spirit, gift not ng tao. Kasama, pero invisible yan. Amen. May mga kaloob din ang Holy Spirit sa atin na mga invisible. Pero alam niyo po ba, hindi lang nagbibigay ang Diyos ng mga invisible na gift, nagbibigay din siya ng mga visible. Hindi lang siya nagbibigay ng mga invisible, yung mga hindi nakikita. Nagbibigay din siya ng mga nakikita. Amen. Akala nyo kasi si Lord, panay mga invisible lang yung mga binibigay. Nagbibigay din siya ng mga tangible, concrete at talagang nakikita tao mismo. Sino yung excited? Amen. Now, tingnan natin sa verse 11. Sabi niya sa verse 11, kasi dito natin makikita yung nakikita ng mga gifts na binigay ni Jesus sa simbahan. Verse 11, sabi niya, Now, these are the gifts Christ gave to the church. Ano yon? Sino yon? The apostles, the prophets, the evangelists, and the pastors and teachers. Nako, si pastor pala, ang propeta pala, mga evangelist pala. Akala ko naman kung sino lang gift. Gift pala si pastor. And verse 12, their responsibility is to equip God's people. So ang responsibilidad ng pastor, ng evangelist, ng propeta ay ano? To equip God's people. Ikaw yon na Kristiyano. Sabi mo siyang katabi, ikaw yon, i-equip ka. Amen. Bakit ka equip? Kasi ito yon. To do His work. Amen. Yung work para lang Panginoon, hindi lang pastor ang mag-work noon, kundi lahat ng mga anak ng Diyos para and build up the church, the body of Christ. Hallelujah. Amen. So makita po natin dito mga kapatid, nung umakyat po si Jesus, ay hindi niya hinayaan na magiging malayo siya sa atin. Kundi gusto niya na malapit pa rin siya sa atin, hindi niya tayo pinabayaan. Sa halip, patuloy siyang aktibo na namamahala sa church. Active, malapit sa puso mo. Sino ang kanyang ibinigay? Apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Amen. Now, ang apostles po, yan po ang nagbibuild ng gawain. Ang propeta, yan po ang nag-overseer ng gawain. Nag-oversee. Ang evangelist, yan po ang naghihikayat sa mga gawain. Ang teachers, yan po ang nagtuturo. Pero makinig mabuti, ang pastor o poymen, ang pastor yan ang nag-shepherd. Hallelujah, amen. So ang pastor po ay hindi lang po yan isang role. Makinig mabuti. Ang pastor po ay isang extension ng shepherding ni Jesus Christ dito sa lupa sa mga anak ng Diyos. Amen? Kaya kapag tinanggap mo ang authority ng pastor sa buhay mo,
Hindi mo lang tinanggap ang pastor, kundi tinanggap mo ang nagpili, ang nagtalaga sa pastor. Pero kapag nireject mo ang tamang pastoral authority, hindi mo lang nire-reject yung pinili niya, kundi ang nireject mo ay hindi lang yung gift, kundi yung nagbigay mismo ng gift. Sino? Si Kristo. Amen po ba? Kaya nga po ang church, uulitin ko, ang pastor ay extension ng shepherding ministry ni Jesus dito sa lupa. Amen. Ibig sabihin, hindi ka lang gustong i-build ni Lord. Hindi ka lang basta turuan ni Lord para sa pamagitan ng teachers. Hindi ka lang basta i-direct o i-lead. Gusto ng Diyos na i-shepherd ka, alagaan ka. Hallelujah, amen. Ganun kakamahal ng ating Panginoon, amen. Kaya po mga kapatid, kapag tinanggihan mo ang tao, amen, sa tamang pastoral authority ng buhay mo, ang tinanggihan mo ay hindi tao, kundi ang tinanggihan mo ang paraan ni Kristo kung paano ka alagaan. Amen. Ipinapadaman ng Diyos sa buhay mo yung puso niya sa pamagitan ng pastor. Makita niyo mamaya na ang pastor ay galing sa puso ng Diyos. Kaya simple mo lang saktan ang Diyos. Saktan mo yung puso niya. Yung extension ng puso niya. Amen. Amen. Now, linawin ko lang. Hindi nangahulugan na magkaroon ka ng submission na blind submission. Na kahit mali ay susundin mo kahit mali na. Pero tandaan po natin kapatid, may danger kapag ang response natin, kapag mali ang response natin doon sa authority na inilagay ng Diyos sa buhay po natin. Kung babalikan po natin yung bansang Israel, sila po ay under ng theocratic governance. Tayo po ay nasa democratic. Tao ang nasusunod. That time, sa Israel, theocracy. Diyos mismo ang namumuno. Ang problema sa mga Israelites, nainggit sila doon sa mga kapitbahay nilang bansa. Nainggit sila sa Egypt, nainggit sila sa Jordan, sa Iran, nainggit sila sa Turkey. Nainggit sila. Kasi yung mga bansa na yun, yung nakapaligid sa kanila, mayroon silang hari. So sila naman, dahil sa inggit nila, gusto rin nila ng hari. Kaya, yung propeta, that time, si Samuel, sinabihan nila. Sabi ng mga leaders, mga elders, na nag-represent doon sa population, sa kabuuan ng Israel, ang sabi nila, pwede ba na hindi na si Lord, hindi na yung Diyos ang aming leader? Palitan namin, gusto namin tao yung nakikita mismo. Gusto namin ng hari. Kagaya ng mga nasa paligid namin ng mga bansa. So si Samuel naman, sabi niya, wag naman ganun. Napaka-bless niyo na nga eh. Direct kayo mismo sa Diyos. Ngayon gusto niyo pa ng hari. So pinilit siya. No, ayaw makinig sa kanya yung mga tao. Ni-reject yung kanyang pagiging propeta. So ito na. Lumapit ito ngayon si propeta Samuel kay Lord. Reklamo siya, Lord, yung mga anak mo, gusto nila, hindi ka na yung Diyos nila, hindi na ikaw ang hari. Gusto nila, magkaroon sila ng hari, tao mismo. So sinabihan sila ng Diyos, okay, sabihan mo, na kapag gumawa sila ng hari, ito ang mangyayari. Yung kailang mga buwis, pupunta sa hari. Yung kanilang mga anak, alipinin ng hari. Lahat ng sa kanila, pakialaman sila ng hari. So sabi ng mga tao, wala kaming pakialam kung anong gagawin sa amin. Ang importante, may hari kami. So napikon na ito si Propeta Samuel. Sabi niya, ano pang gusto niyo mangyari talaga? Hindi kailangan, gusto nga namin ng hari. Bumalik naman ngayon si Propeta Samuel kay Lord. Sabi niya, ayaw talaga nilang makinig. Ayaw nilang makinig sa akin.
Gusto na nga nila akong ano na eh, kumbaga kumari na lang patayin. Pero ano po ang sabi ng Diyos sa kanila, ni Samuel? Sabihin mo, alam mo ba Samuel, sabi niya, hindi ikaw ang ni-reject nila. Ako mismo na nagtalaga sa'yo ang ni-reject nila. Amen? Now, tingnan po natin sa 1 Samuel chapter 8 verse 7. Sabi ng Diyos, "They have not rejected you, but they have rejected me, that I should not reign over them." Pansinin mo, akala ng Israel tao ang tinanggihan nila. Pero akala nila si Samuel yung tinanggihan. Pero ang tinanggihan nila, Diyos mismo. Amen? So sa ating mga tao na mga Kristiyano ngayon, may mga pagkakataon na tinatanggihan natin ang God-appointed leadership sa buhay po natin. Tinatanggihan natin yung mga tao na inilagay ng Diyos sa buhay po natin. Kinakalaban natin sila. Pero, ang totoo nun, hindi tao ang kinalaban mo. Yung nagtalaga sa tao na yun ang kalaban mo. Kaya nga sabi ng James, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Tutuwad ka talaga kapag kinalaban mo ang Diyos. Amen. Now, gusto ko lang linawin at intindihin na hindi lahat ng authority ay dapat sundin blindly. Amen? Pero sa tamang design ni Lord, ang authority na ibinigay ng Diyos sa iyo, lalo na sa ating pinag-usapan natin ngayon na ang context nakafocus sa pastor, ay hindi para kontrolin ka. Hindi yun ang design ni Lord na kontrolin ka. Design ni Lord para maalagaan ka. Sabihin mo siyang katabi, magpaalaga ka. Amen? Ang pastor hindi yan kapalit kay Kristo. Amen? Kundi ang pastor, ang trabaho niyan ay i-point ka kay Kristo. Yan po ang trabaho ng pastor. Yan ang trabaho niya. Kaya kapag naintindihan mo ang trabaho niya, hindi ka matakot sa authority sa pangangalaga ng pastor. At hindi ka magre-rebelde at lalaban dito. Kundi makikita mo ito bilang isang bahagi ng pag-ibig ng Diyos sa iyo. Amen po ba? Now, tingnan po natin sa Jeremiah chapter 3 verse 15. Ito po ang sabi niya. I will give you shepherds after my own heart. Saan daw galing ang shepherd na yan? Sa puso ng Diyos. Nabasahin natin doon sa lumang salin ng dating Biblia na isulat noong 1905, Jeremiah chapter 3 verse 15, ito ang pagkasabi, "At bibigyan ko kayo ng mga pastor." So yung shepherd dyan, pastor. "Ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. I will give you shepherds after my own heart." Amen. So, ang Diyos ay hindi lang basta nagbibigay ng shepherd. Mayroon siyang pinipiling klaseng shepherd. Ano yon? After my own heart. Kaya, ang shepherd ay galing yan sa puso ng Diyos. Ang pastor ay galing sa puso ng Diyos. Kasi siya ang shepherd. I will give you shepherds after my own heart. Ano ba ibig sabihin ng verse na to na after my own heart? Ibig sabihin po yan, align sa desire ng Diyos, hindi self-centered, hindi abusive, hindi controlling. Amen? Hindi nangungontrol. Galing sa puso ng Diyos ang pastor. And then, sabi niya sa verse 15, they will feed you with knowledge and understanding. So, ang tunay na trabaho ng pastor ay hindi ka lang yung paiyakin, hindi ka pasiglahin, kundi pakainin ka ng katotohanan at injikan ka ng unawa. Pakainin ka ng unawa. Amen? Ano ibig sabihin ng knowledge? Ibig sabihin ng knowledge ay ipaalam sa iyo ang salita ng Diyos at ang understanding ay pinapaintindi sa iyo kung ano ang epekto at paano gumagana ang salita ng Diyos sa buhay mo.
Amen. Yan ang trabaho niya. Amen. Glory to God. Amen. So ang pastor na galing sa puso ng Diyos ay hindi lang po nagbibigay ng information. Ano ang ginagawa niya? Nagpapakain ng may laman. Hmm? Glory to God. Nagpapakain. Hindi lang basta nagpaliwanag ng word, kundi tinutulungan ka na may apply ang word sa buhay mo hanggang ang word ng Diyos ay magkaroon ng buhay sa iyo. Bakit? Yung word niya mag-manifest sa buhay mo. And the word became flesh. And the word mag-manifest sa buhay mo. Why? Because hindi mo lang naunawaan ang salita ng Diyos, kundi meron kang understanding kung paano ito may apply sa buhay natin. Amen. Kaya huwag mong kontrahin ang mga lingkod ng Diyos. Ang apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers. Amen po ba? Mayroon po silang ginagawa para sa iyo. Ulitin ko. Ang mensahe ngayon ay hindi ito patungkol doon sa 5 na aking nabanggit. Na apostles, prophets, pastors. Hindi ito para sa kanila. Ang topic ngayon ay para sa iyo. Amen. Kasi mayroong blessings the moment mag-align ka sa authority na binigay ng Diyos sa buhay mo. Kaya ang mensahe ngayon ay hindi ito para sa akin, ito ay para sa iyo. Amen. Glory to God. Amen. Yung iba kasi parang natatakot sa pastor kasi may mga maling pastor, may mga abusado na mga leader. Pero makinig ka mabuti, hindi solusyon na i-reject ang delegated authority na in-establish ni Lord sa buhay mo. Amen po ba? Amen, amen. Kaya kapag ang puso ng isang tao na nagsabi, ayaw ko ng authority, ayaw ko ng submission, ayaw ko magpa-cover sa delegated authority na binigay ng Diyos, mukhang matapang, mukhang independence, mukhang spiritual, pero kapatid, tatapatin kita, yan po ay direct rejection sa rulership ng Diyos sa buhay mo. Kaya mag-iingat ka. Amen. Old Testament, even sa New Testament, consistent ang salita ng Diyos. Na parang tao ang iyong kinakalaban, pero Diyos na pala ang kinalaban mo. Amen. Kaya magkaroon ng wisdom sa mga anak na rebellious sa mga magulang, ang nag-establish sa tahanan, mga magulang, nag-godly. Kayong mga magulang, dapat godly rin kayo, hindi lang basta magulang. Sumusunod din dapat kayo kay Lord. Hindi ko mo magulang, ay kailangang sundin kayo. Sundin kayo the moment ang inyong leadership ay align sa Word of God. May mga magulang din kasing abusive. Hindi nangahulugan na magulang ka, automatic sundin ka. Ang sabi doon, obey your parents in the Lord. Laging may in the Lord. Obey your pastor in the Lord. Amen. Now, dahil sila itinalaga ng Diyos at sumusunod sila sa Diyos, kailangan lang igalang, kailangan lang sundin. Bakit? May pagpapala ang mga bata na gumagalang sa mga magulang. May pagpapala ang mga tupa na anak ng Diyos na kinikilala nila ang delegated authority na in-establish ni Lord sa buhay nila. Ito ang kailang pastor. Amen. Kaya kumusta ang puso mo sa pastor mo? Amen? Kasi may mga bagay na parang spiritual, pero rebellion na pala yon. Amen? For example, kapag makarinig ka sa Christian, ito Christian ha, hindi lahat kasi, hindi lahat ng rebellion ay obvious. Yung iba spiritual na klaseng rebellion. Amen? For example, sasabihin ng mga Christians na ayaw magpasakop sa delegated authority na in-establish ni Lord sa buhay nila, ito ang sinasabi karamihan. Si Lord lang ang susundin ko.
Yan. Hindi ko kailangan ng tao, direct lang ako kay Lord. Hindi ko kailangan ng leader, hindi ko kailangan ng pastor, direct ako kay Lord. Hmm. Hindi niya naman alam ang puso ko, mga ganyan. Personal na relationship ko 'to kay Lord. Yan po ang sign na parang spiritual pero rebellion na yon, na hindi na magsasabi. Kasi ang totoo niyan ayaw lang nila magpaturo, ayaw nilang magpaalaga. Kaya kailangan maintindihan mo ang puso ng Diyos, na ang puso niya nagbibigay siya ng shepherd sa buhay mo. Hindi ka para saktan kundi para mabantayan, mapagpala, mag-guide, at maalagaan. Amen? Amen? Kasi yung mga ganito, yung binanggit ko kanina, yung halimbawa, God lang ang susundin ko. Pangalawa, hindi ako kailangan ng leader. Pangatlo, yung personal relationship ko ito kay Lord. Ang tawag po diyan, na uso ngayon sa karamihang bansa na mga Kristiyano at mga tao, nahawaan yung mga Kristiyano na hindi naman dapat gano'n, yung tinatawag na individualism. Ano ba ibig sabihin ng individualism? Individual, sa simpleng paliwanag, ang mindset na 'yan ay nagsasabing, "Ako lang at saka si Lord, sapat na 'yon." Wala akong kailangan, hindi ko kailangan ang church, hindi ko kailangan ang pastor, hindi ko kailangan ang kapwa believers. Direct ako kay Lord. Kanya-kanya tayo ditong survive. Yan po ang individualism. Amen? Para bang independent na klase mga tao, direct kay Lord. Pero ang totoo nun, tinatanggal nila ang accountability sa kanilang buhay, tinatanggal nila ang authority sa kanilang buhay, at pinapalitan nila ang body of Christ ng solo Christianity. Dapat kasi design tayo sa body of Christ. Ibig sabihin, community, pamilya, body of Christ to solo Christianity. Nagsusolo siya. So napapansin mo? Ang tao ng mga klaseng ganon ay pinapalitan nila ang order ni Lord. Pinapalitan nila ang salita ng Diyos. Amen. Yung mga tao na sabing, hindi ko kailangan ng church, hindi ko kailangan ng mga payo ng mga believers, hindi ko kailangan ang tulong ng pastor, hindi ko kailangan. Basta ako Kristiyano na, tinanggap ko si Lord. Direct ako kay Lord ngayon. Nasa puso naman si Lord sa buhay ko kahit hindi ako magsimba, kahit hindi ako involved sa simbahan. Nasa puso naman si Lord sa akin, hindi naman nawawala. Tinatanggal mo kapatid, pinapalitan mo, nire-reject mo ang order, ang structure, ang word ni Lord na kanyang in-establish sa bawat Kristiyano at church. Amen. Amen po ba? Alam niyo po sa Biblia, ang Diyos ay Diyos ng order. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, lalo na dito sa 1 Corinthians chapter 12, ilagay ko na lang, 1 Corinthians chapter 12, verse 12 to 27. Basahin niyo na lang yan sa bahay ninyo. Diyan po maliwanag na ang Christian life ay hindi solo journey. Kundi tayo ay involved within the community, within the body of Christ. Amen. Amen. So kapatid, ang tunay na may tamang relasyon sa Diyos ay laging nagpo-produce ng tamang relasyon sa katawan ni Kristo. Ito yung simbahan, ito yung church, ito yung community. Hindi lang yung direct ko kay Lord, maayos ang relasyon ko kay Lord, pero pangit ang relasyon mo sa kapwa mo believers, hindi yun ang tamang order.
Amen. Ang tamang relasyon natin sa Diyos, ulitin ko, ay laging nagpo-produce ng tamang relasyon doon sa katawan ni Kristo. Kaya mayroon niyang order. Amen ba? Hindi yung, ay di bale basta maayos ang relasyon ko kay Lord, okay na yon. Eh kumusta naman yung relasyon mo sa kapwa mo believers? Kumusta naman ang relasyon mo sa pastor mo? Sabi mo siyang katabi, kumusta ang relasyon mo sa kapwa mo believer? Palaway ka pa rin ba? Hindi ka marunong magpakumbaba dahil kapwa mo lang believer yan? Ay, yung iba mas malala. Hindi lang inaaway ang believer, inaaway pa pati yung inilagay ng Diyos na pastor sa church. Kinukontra. Amen. No, hello. Siyempre, ako pastor ninyo. Siyempre, ayaw ko naman na awayin niyo ako. Pangit na may kaaway. Pero kung awayin mo ako, wala naman akong problema sa'yo. Pero meron akong sandigan na kung saan hindi naman ako ang inaaway mo talaga. Yung authority, delegated authority na mayroon ako, si Lord. Amen po ba? Kaya kailangan magkaroon ka ng discernment. Hmm. Wala pa akong nakitang pastor, wala pa akong nakitang Kristiyano na palaaway sa kapwa believer at palaaway sa mga delegated authority, yung mga propeta, mga teachers, yung ginagamit ni Lord sa simbahan, palaaway. Wala pa akong nakitang mga tao na nagtatagumpay. As in, wala. Sige, maaaring siguro dumami ang iyong kayamanan, ari-arian. Pero 'pag malayo ang puso mo sa Panginoon, anong silbi nun? Amen. Gusto ni Lord na magkaroon ka ng enduring wealth. Gusto ng Panginoon na pagpala ka mag-overflow, pero kailangan naaayon ang buhay mo ayon sa panuntunan na in-establish ni Lord sa buhay mo. Amen? Kaya nga po sa sa turo ni Apostle Paul, mga kapatid, si Apostle Paul po ay apostle yan. May mga kasama siyang propeta noon, may mga kasama siyang mga pastor, may mga evangelist siyang kasama, may mga teachers siyang kasama. At ang sabi niya sa mga believers, sabi niya, i-recognize ninyo ang mga namumuno sa inyo. Number 1, recognize. Sabihin mo, recognize. Kilalanin. Hmm? Yung hindi mo siya kilalanin. Dapat kilalanin. 1 Thessalonians chapter 5 verse 12. Ito ang sabi. Tatapat ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na inyong kilalanin ang nagpapagal sa inyo at nangamuno sa inyo sa Panginoon at nagpapaalala sa inyo. Kilalanin ang nagpapagal sa inyo. Sino yan? Yon, mga lingkod ng Diyos yan. At mga namumuno, yan yung mga delegated authority na binigay ng Diyos sa atin. At mga nagpapaalala, sino ba yung nagpapaalala? Yung mga lingkod ng Lord. Ano ibig sabihin ng kilalanin? Ibig sabihin yan, kilalanin na malalim, hindi lang yung kilala mo yung pangalan. Iba nga siguro sa inyo, hindi ako kilala kung ano pangalan ko. Kundi kailangang unawain ang bigat na ginagawa nila para sa iyo. Yun ang ibig sabihin ng kilalanin. Hindi yung, kilala ko yan siya. Ang ibig sabihin ng kilalanin ay kinikilala ko siya, kinikilala ko kung sino siya sa buhay ko. Yun ang ibig sabihin ng kilalanin. Amen? Kinikilala ko si pastor kung sino siya sa buhay ko at kung ano ang itinakda ng Diyos sa kanya para sa akin. Amen po ba? Pangalawa, ibig sabihin ng kilalanin ay
makita mo, ma-recognize mo na may part siya, bahagi sa iyong buhay. Pangalawa, tanggapin ang kanyang authority sa iyong buhay. Amen. Hindi yung pilit, kundi mayroong alignment ng puso. Pangatlo, pahalagahan. Amen. Ang kanilang papel sa buhay mo. Bigyan mo ng papel. Amen. Pangalawang bagay. Number 1, recognize. Pangalawa, honor. Sabi mo, honor. 1 Thessalonians chapter 5, verse 13. Inyong lubos na pahalagahan sila sa pag-ibig dahil sa kanilang gawa. Magkaroon kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Inyong lubos na pahalagahan sila sa pag-ibig dahil sa kanilang gawa. Sa English yan, esteem them very highly in love. Ano ibig sabihin nyo, lubos na pahalagahan, ibig sabihin yan, hindi lang basta respeto, kundi mataas na pagpahalaga. Alam mo kasi kapag mayroon ng mataas na halaga ang isang bagay, sumasabay doon, nagmamahal din. Amen? Halimbawa, ngayon, gasolina, mahalaga. Mataas na halaga, kaya mahal. Ganon din po sa mga namumuno sa iyo. Mataas na halaga. Kasi susunod ng mataas ng halaga, pagmamahal. Tingnan mo yung mga bagay. Tingnan mo si Brother Jipoy. Pansinin mo kung sino yung pinapahalagahan niya. Yun yung mahal niya. Amen? Makikita mo ang tao may minamahal, pinapahalagahan. Ganon din po sa inyong, sabi ng Bible, ulitin natin, 1 Thessalonians 5:13, inyong lubos na pahalagahan sila. Sinong sila? Yung mga namumuno. Sa pag-ibig dahil sa kanilang gawa, ang resulta, magkaroon kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Pansinin nyo, hindi sinabi ng Bible na i-honor sila dahil perfect sila. Hindi sinabi ng Bible na i-honor sila kapag agree ka sa lahat ng sinasabi nila. Anong ibig sabihin? Anong sinasabi? I-honor sila dahil sa kailang ginagawa para sa inyo. Amen? Basahin mo yung word. Sabi niya, inyong lubos na palagan sila sa pag-ibig dahil saan? Sa kailang gawa. So, ibig sabihin, ang basehan ng pag-honor ay hindi perfection, kundi calling at assignment na binigay ng Diyos para sa kanila, para sa iyo. Amen? So mga kapatid, hindi mo ino-honor ang tao dahil flawless, walang mali. Ino-honor mo sila dahil may ginagawa silang gampanin sa Diyos. Amen? Na ginagampanan para sa iyo. Inaalagaan ka. Amen. Glory to God. Once na maintindihan mo to, hindi ka magiging critical sa pastor mo, hindi ka magiging critical sa mga lingkod ng Diyos, sa mga teachers, propeta, evangelists, and apostles, kundi once na ma-recognize mo sila, once na mapahalagahan mo, magiging grateful ka sa buhay nila. Kung paano ka nagiging grateful kay Lord, nagiging grateful ka rin doon sa ginagamit ng Lord sa buhay mo. Amen. Glory to God. Amen. Now, ulitin ko hindi ito para sa akin, para to sa'yo. Amen. Para to sa'yo. Bakit? Tingnan mo sa verse 13. 1 Thessalonians chapter 5 verse 13. The moment maayos ang honoring, sabi niya, magkaroon kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Amen. Ang honor, kapatid, laging nagpo-produce ng kapayapaan. Tanggalin mo ang honoring. Alam mo, ang magulang hindi na ino-honor ang anak hindi na ino-honor ang magulang. Ang mga membro hindi na ino-honor ang pastor. Ang resulta niyan, gulo, away-away. Amen? Kaya yung mga pamilya na hindi na nagkakasundo, walang honoring na yan.
Ang mga churches na hindi na nagkakasundo, wala nang honoring. Nag-aaway, walang kapayapaan dahil walang honoring. Pero the moment ma-establish ang honoring sa bawat puso ng mga anak ng Diyos, maniwala ka, walang away. At ulitin ko, the moment walang away, makinig mabuti, doon nagfo-flow, doon nag-overflow ang pagpapala, hallelujah, sa tahanan, sa simbahan, at sa buhay, hallelujah, na walang away. Pero kapag laging may away, aalis ang pagpapala. Amen. Kaya pinaposisyon tayo ng Diyos na may tamang honoring, may tamang pagkilala doon sa mga lingkod na ibinigay niya sa atin. Why? Para may overflow. Sino dito gusto mong may overflow? Hallelujah. Amen. Tanggapin mo ang salita ng Diyos. First Thessalonians 5:13, magkaroon kayo ng kapayapaan sa isa't isa. So number 1, recognize the delegated authority sa buhay mo. Number 2, honor your pastor. Amen? I-honor mo ang mga nagpapagal sa buhay mo. The moment may honor, hindi kayo mag-away. At kapag walang away, may blessings, hallelujah, sa mga taong peacemaker at may kapayapaan. At number 3, submit. Sabi mo, submit. Hebrews chapter 13, verse 17. Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y nangangalaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos sa gawaing ito. So, sabi ko nga sa inyo, hindi ito para sa inyo. Hindi ito para sa amin lang. Kami mananagot eh. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kailang tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimighati. Pero kapag namimighati, ano mangyari? At hindi ito makakabuti sa inyo. Sa English, obey your leaders and submit. Ibig sabihin yan, hindi yan blind obedience. Ang submission, kapatid, ay placing yourself under God-ordained structure. Meaning, kahit matanda ka sa namumuno sa'yo, kahit makapangyarihan ka doon sa namumuno sa'yo, pero once na mayroon kang submission, you humble yourselves before God, you place yourself under God-ordained authority. Amen. Bakit mo bakit mo inilalagay ang iyong sarili under sa authority na yon? Kasi nga sa verse 17, basahin natin. Ano sabi niya? For they watch over your souls. Sa Tagalog, sila ang nangangalaga sa inyo. Nagbabantay na iyong kaluluwa. Amen. Hindi lang sila nagbabantay ng iyong karir. Hindi lang sila nagbabantay ng kung paano ka pagpapalain. Kaluluwa ang binabantayan nila sa harap ng Diyos. Kaya matindi ang trabaho, ang pananagutan. Amen. So makikita po natin dito mga kapatid, ang submission ay hindi pagkawala ng freedom. Kundi ang submission, ito ay ang paglalagay sa sarili mo sa tamang flow, tamang covering. Yung iba kasi kapag nag-submit ka, feeling kakawain ka. Kapag nag-submit, aabusuhin. Hindi po. Ang biblical na submission ay para mailagay ka sa tama at maayos na covering. Amen po ba? Amen. At tandaan mo to, kapag may tamang submission, magkakaroon ng joy ang mga namumuno sa'yo. Masaya sila. Amen. Kaya madaling ma-identify ang taong nagsasubmit. Bakit? Kasi ang taong nagsasubmit, nagbibigay yan ng kasayahan at kagaanan sa puso ng pastor. Amen. Nagbibigay ng kagaanan at kasiyahan doon sa naglilid sa kanya. Tama po ba?
At dahil ikaw ay nagbibigay ng kagaanan, hindi ka pabigat. Ikaw ay nagbigay ng kasiyahan, hindi ka nagpapalungkot. Doon sa naglilid sa iyo, ano ang sabi ng Bible? Ito ay benepisyo para sa iyo. Amen? Sabi ko nga sa iyo, hindi ito para sa akin, para sa iyo. Amen? Glory to God. Pero kapag walang submission, ano sabi ng Bible? Hindi ito nakakabuti sa iyo. Amen po ba? Tingnan mo ha. Balikan natin yung verse. Ano sabi niya dito? Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila ay nangalaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos sa gawaing ito. Kung sila ay susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kailang tungkulin. Kung hindi, sila ay mamimighati. At ano? At hindi ito makakabuti sa inyo. Amen? Biriin mo, sumunod ka na, napagpala ka pa. Sino dito gusto mo? Sumunod ka na, napagpala ka pa. Mag-overflow! Pero kapatid, walang overflow sa mga taong disconnected sa puso ng kailang pastor. Amen. Walang overflow doon. Saktuhan lang siguro. Pero mag-uumapa, wala. Amen? Because overflow follows alignment. Kapag align ka sa puso ng iyong pastor, sa mga namumuno, sa delegated authority na in-establish ni Lord sa buhay mo, mag-flow ang pagpapala sa buhay po natin. Amen. Pero, hindi ko sinasabi na ang pastor sambahin mo o gawin mong tagapamagitan. Hindi. Si Lord pa rin tagapamagitan. Siya pa rin ang mediator. Amen. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, binigyan tayo ng shepherd. Ang sheep ay mayroong shepherd. Amen po ba? At kapag may shepherd ka, alam mo, guided ka, protected ka, at listen carefully, position ka for overflow. Amen, amen, amen. Glory to God, amen. Hallelujah, palapakan natin si Lord, amen, hallelujah, amen. Amen. So, ang mensahe ngayon ay hindi ito para sa pastor, hindi para sa leader. Kung nakikinig kang mabuti, ito ay para sa kabutihan mo, kapatid. Amen? Dahil sa kingdom ng Panginoon, ang tunay na overflow ay hindi outside sa divine order na itinaga ng Diyos sa iyong buhay. Amen. Glory to God. Hallelujah. Kaya, kailangan mga kapatid, matuto tayong mag-recognize, matuto kang mag-honor, matuto kang mag-submit. Amen? Bigyan mo ng mataas na pagpahalaga. Amen. Ang mga lingkod ng Diyos sa buhay mo, kahit ordinaryo lang yan sa iyong paningin, pero the moment mabago ang iyong paningin at makita mo na ito pala ay galing sa puso ng Diyos, that way, doon mo mai-align ang iyong buhay sa tamang divine at special order ng iyong buhay. Na ano? Every time na mayroong guidance at leading ng Diyos na idinadaan niya sa kanyang lingkod, mapapasalamatan mo, magiging grateful ka. Amen? Hindi ka na-offend. Hindi ka nagtatampo, hindi ka nagagalit, kundi mayroon kang pagpakumbaba, mayroon kang acceptance, mayroon kang pagpapahalaga. At ang taong nagpapakumbaba, ang taong nagpapahalaga, nagmamahal. At ang taong nagpapakumbaba ay inaangat ng ating Panginoon. Hallelujah, amen. Glory to God. Hallelujah, amen. And I declare sa buhay mo, kapatid, amen, na every time, simula sa araw na to, magkaroon ka ng awareness, ma-recognize mo ang kilos ng Diyos na sa araw na to, makita mo na si Lord pala kumikilos ang kanyang shepherding sa iyong buhay sa pamagitan ng iyong pastor. Amen, amen. Kaya ako po, binubuksan ko ang aking puso sa iyo. Ibinibigay ko ang aking buhay sa iyo. Kailangan, kapatid, i-connect mo naman.
Amen? Alang-alang kay Lord. Ipakita, magpakumbaba tayo sa isa't isa na aabutin kita, aalagaan kita, at ikaw naman magpaalaga ka, magpaabot ka, hindi yung hindi ka na ma-reach. Amen? Dahil meron ka ng dating. Amen? Hmm? Wala ka pa ngang datong, may dating ka na. Amen? May dating ka naman o may datong, laging under shepherd. Amen? Ang tao na nagpapa-shepherd, hallelujah, ang sabi ang sabi ni David, hindi ako magkukulang sa lahat ng bagay. I shall not lack. Amen? And I declare sa buhay mo, kapatid, hindi ka pagkukulangin. Amen? Bakit? You are always aligned sa divine order na binigay ng Lord sa buhay po natin. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Palakpakan po natin si Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Sige, mas malakas sa palakpak para kay Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Dahil hindi lang siya basta umakyat at pinabayaan tayo. Meron siyang inibinigay na regalo sa atin. May ibinigay ni regalo si Lord sa iyo. Amen. Maaaring nagtaka ka, Lord, parang hindi ko nakikita ang kilos mo sa buhay ko. Hindi ko nakikita ang Holy Spirit. May gift ang Holy Spirit, kapatid. Mayroon ng visible na gift na ibinigay sa iyo. Ang iyong pastor, ang mga lingkod ng Diyos, ang mga nagtuturo, ang mga naglilid. Amen. Hallelujah. Kaya kailangan mahalin natin sila. Alam mo, kasi dapat kapag minahal po natin, mas lalo tayong open, hallelujah, sa pangangalaga ng Diyos sa buhay po natin. Amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. I declare sa buhay mo na may establish ka, mag-overflow ka. Amen. In Jesus' name, walang hadlang sa iyong tagumpay, walang hadlang sa breakthrough mo, kapatid. Amen. Gustin ni Lord, hallelujah, na hindi ka lang binigyan ng gift of eternal life, gift of salvation, kundi binigyan ka pa ng gift, hallelujah, na mga ngalaga dito sa lupa. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa biyaya at habag. Salamat, Panginoon, na naintindihan po namin, Lord, ang inyong salita. Narito po kami nagpapakumbaba sa inyong salita, sa inyong authority. Salamat, Panginoon, God, na hindi mo kami pinabayaan na orphan. Binigyan mo kami ng gift ng Holy Spirit. Binigyan mo pa kami, Panginoon, ng mga lingkod mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon. Hallelujah, dahil ramdam namin, hallelujah, kung paano ka kumikilos at nagdadirect sa mga tao na ginagamit mo sa aming buhay, Lord. Patuloy mong pagpalain, hallelujah, lahat, Panginoon, ng mga obedient, nagmamahal, nagre-recognize, nagsasubmit, Lord, wholeheartedly, Panginoon, God. At sa iyong mga lingkod, Panginoon, Lord, bilang lingkod mo, Panginoon, para sa iyong church, in the mighty name of Jesus, na Lord, magampanan ko, Panginoon, God, na may pag-ibig, Panginoon, God, hallelujah, ang iyong ipinapagawa, Panginoon. Lahat kami mag-grow in the mighty name of Jesus. At naniwala ako, kapag may kapayapaan, pag mayroong pagmamahalan, walang away, may kapayapaan, Lord, may pagpapala lagi, Panginoon, God, hindi nauubusan in the mighty name of Jesus ang inyong mga anak. Kaya nga sabi ni Haring David, the Lord is my shepherd, I shall not lack. Salamat, Panginoon, sa biyaya mo, at hindi lang po nagtatapos sa verse 1. Pagdating sa verse 5 and 6, Lord, mayroong overflow, Panginoon, God. Sinusundan ng pagpapala ang mga taong under shepherd. Purihin at dakilain ka in the mighty name of Jesus. Amen, amen. Hallelujah. Mga kapatid, magkikita-kita po tayo sa susunod na linggo. Shalom and God bless.